Sa isang audio clip nitong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nagtatago lang siya para protektahan ang sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya'y lumitaw. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Quiboloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring magpataw ng anumang kondisyon si Quiboloy para... Actually, may punto naman din sila dito, yung si Pangulong Marcos at saka si Remulla, na yung kondisyon. Narinig ko kasi ito doon sa isang abogado na ni Pastor Quiboloy. Sabi, hindi kasi sila nakapag-usap pa before maglabas ng speech si Pastor Quiboloy. At ang sabi na nga lang ng abogado, intindihin na lang natin kasi yung nangyayari dito kay Pastor Quiboloy. Siyempre, ang kinakatakutan dito yung rendition, yung tinatawag na gagawin ng Amerika sa kanya, extrajudicial rendition na plano, na pag-alaman niya na planong gawin sa kanila sa kanya ng Amerika. Yun ang kinakabaho ni Pastor Quiboloy. Anyway, bukas, i-discuss pa po natin yan kasi 8 to 9 makakausap po natin yung abogado ni Pastor Quiboloy kung ano na ba ang nangyayari at ano ho ang pwedeng gawin. Pero ang isang importante ho dito ay itong kasunod na balita. Sa kanyang pagsuko, ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hinikayat ni Remulla si Quiboloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Quiboloy. Binatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Quiboloy. Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Vlogger. Ingit ka, madam, na interview namin. Alam mo, madam, kung bakit na-interview namin siya? Kasi we are open. Sa totoo lang, open na open. Hindi, ako, I'm speaking for myself, hindi ko siyempre yung para sa iba, iba ho yung sila. Para na lang sa sarili ko. Ako po kasi, open po kasi ako makinig. Although, not everything pinaniniwalaan ko. But I'm open na makinig sa kausap ko. Ikaw, madam, hindi mo pa nakakausap, kinundi na mo na. Tapos, pati issue ng hindi naman issue, tulad ng patakaran nila sa iglesia nila, pinakikialaman mo. Magtayo ka ng sarili mong iglesia, walang makikialam sa'yo. Kaya nga sana, madam, huwag ka na lang mainggit. Nandiyan ka na naman, nakikisawsaw ka na naman eh. Okay? Usapan na ho ito ng
alam mo, sabi nga ng abogado ni Pastor Kibuloy, usapan na ho ito ng judicial at siyempre lahat na ho ng gagawin nila ay patungkol na ho sa paano kausapin ng korte, paano yung diskarte sa korte. Yun na ho usapan dito. Huwag ka na sumausaw. Nakikigulo ka na naman eh. Alam mo, madam, eto, nung hindi ka pa sumasali sa eksena, sa tingin ko si Pastor Kibuloy, susuko yun kung haharap yun sa husgado kung sakasakali. Sa totoo lang na siya ay magkaroon ng waran. Kaya lang, nung nalaman niya kasing ikaw nakikigulo tapos gusto mo rin siyang ikulong sa sarili mong lungga, doon na nagkaroon ng parang politika na eh. Pinupolitika mo kasi, madam. Yun ang totoo. Kaya nagkakaloko-loko dahil sa'yo. Dahil sa diskarte mo dyan. Kaya tuloy nakakaduday. Kasi kung hahayaan lang natin na yung judicial ang dumiskarte sa sarili nilang sa tingin ko susunod to si Pastor Kibuloy eh. Kaya lang yan, kinakatakutan niya. Kasi alam mo kung bakit. Simple lang po ito eh. Ito dapat ang mangyayari kung wala sa eksena tong ali na ito. Pamgulo to eh. Kung wala sa eksena, alam mo gagawin lang ni Pastor Kibuloy? Pupunta lang siya dun sa kung ano yung nangyari dun sa mga pinasuko niya, yung niya. Pupunta lang siya, magbe-bail lang siya, uwi na siya sa bahay. Kaya lang, dahil sa eksena mo na gusto mong dalhin sa Senado, ang sinabi ng pulis, pag sumuko siya, kahit mag-bail siya, ihahatid siya sa Senado. At pag siya Senado na, ikukulong mo na, pwede na siyang kunin ng mga Amerikano. Di ba? Flip-top yun. Sa Senado, papuntang Amerikano. So ikaw talaga yun ang gulo. Kung wala ka sa eksena, madam, baka sumuko yan, binayaran lang niya magkano lang yung bail. Siguro isang buffet lang yun. Yung bail na yun, babayaran lang niya, uwi na siya. Kasi confident siya doon sa kanyang kaso. Remember, that case was dismissed 4 years ago. Tapos binuhay uli ngayon. Di ba ho? Yan ang nangyari. Bumubuhay kayo ng patay. O ngayon, ayaw niya na mag-bail. Bakit to? Kasi sabi sa kanila ng pulis, naglabas ang pulis na pagka-bail niya, ihahatid na sa Senado. O kaya hindi na siya susuko kasi nga daw, sabi niya, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Huwag ka mag-alala, pag alam ko kung nasan siya, isusuplong ko din siya. Kasi pag alam ko si Bantag kung nasaan, 2 milyon yun, susuplong ko siya. Alam ko may patong din dito. Sigurado ako hindi bababa sa 2 milyon ng patong dito. Kaya kung alam ko lang yan, kaya nga sabi ko sa SMNI, ito walang biro, sabi ko sa SMNI, pwede po ba namin ma-interview sa studio si Pastor Kibuloy? Para pagdating niya doon, tatawagan ko ngayon yung magbibigay ng reward. Nandito si Pastor. O para may 4 na milyon na ako. O di ba? Makabili na ako na BMW. Balwate Motor Works. Di ba? Paano ba? Mawawala ka na sa SMNI pagka ganun. Okay lang, may 4 milyon na ako. 2 milyon ng reward ni Pastor sa Amerika. Kaya naman pala sa daming gusto maghanap sa kanya eh. Ang bihirang buhay Totoo ba yan? 2 milyon ang reward kay Pastor sa Amerika? Pambihira. Kaya pala atat na atat itong si Ale. Oy, totoo yan, 2 milyon. Kaya pala atat na atat to si Aling Ontiveros. Kasi isipin mo, halimbawa lang hindi ko sinasabing ganito gagawin niya. Halimbawa, nakipag-usap siya kay Uncle Sam. Uncle, gusto mo bang meron akong paraan para makuha si Kibuloy. Basta yung 2 million ha. Sige, sabi ni Uncle. Dadaling ko yan sa Senado. Pagdala ko sa Senado, kayo nang bahala. Diba? Tama, mali.
$2 million. Oo nga. So, sa mahigit kumulang 100 million pesos. Grabe. Pag nakita ko talaga si Pastor, akong kukontak kay Uncle Sam. Uncle Sam! Nandito si Pastor Kibuloy sa SMNI, oh. 2 million ko, paki-fund transfer na ngayon na. O paki-Gcash na lang. 100 million yun. Siguro nung, gaano kadami yung bag na yun, 100 million? Huwag kayong mag-alala, pag ako nabigyan noon, 100 million na yun, yung peso ses na yun, babalatuan ko kayo. Magpapalit yun tayo sa lahat ng, syudad sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman na may 2 million pala. Kaya naman pala atat na atat to si Ontiveros. Pa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya. Kaya pala inggit na inggit ito sa mga vloggers, ano? Alam mo kung alam ko lang yung 2 million na yun? Tinext ko na kagad yung Amerika nung nandun ako sa Hindi, kung alam ko lang talaga yung 2 million na yun. Kasi at that time, wala pang warrant si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Meron lang sa ibang bansa. Di sana, minessage ko na kagad si Uncle. Uncle, nandito sa Kingdom si Pastor Kibuloy. Eto, Gcash number ko. Diba? Paano yun? Si Uncle ulyanin, baka nakalimutan na yung reward. Yun lang. Grabe naman yun. Laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Nako, sabi nung isa, baka panggastos ni Risa sa coming election. Naku po. Grabe ha. Grabe. 100 million? Pwede talagang pangampanya yun. Pag ako, baka pwede na akong kumandidato niyan. Barangay Captain. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Kibuloy, maaari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Wala raw special treat. Naku, pati sibilyan. Hoy, wala kaming kinalaman dyan, mga PNP ha. Hindi namin alam kung nasan yan. Bigla na lang sumisipot yan doon. Baka na naman tayo madamay na naman dito. Meant sa pastor at patuloy ang manhunt operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung isang civilian po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong Sige madam, promise pag nakita namin. Pero kayo nga hindi nyo makita eh. Paano pa kaya kami? Hindi kasi marami nagsasabi, bakit di nyo arestuin si Bantag, si Kibuloy? Hindi nga ako namin makita eh. Hindi nga namin alam kung asan eh. Madam, eto, pangako ko sa PNP pangako ko din sa NBI. Pag nakita ko yung mga hinahanap ninyo, promise ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo yon para makuha ko yung award. Reward pala. Promise ko yun. Kung alam ko lang para may reward ako. Medyo taghirap na ako ngayon eh. Bakit? Wala namang pera dito sa vlogging eh. Doon pag nasa kampo ka ni Tamba, doon. Tiba-tiba yung mga yun. Pero dito kay Pangulong Duterte, wala. Kaya promise ko sa inyo yan, PNP, NBI, pangako ko sa inyo ha. Ito, walang biro ito. Pag alam ko kung nasaan sila, isusuplong ko sa inyo. Promise ko sa inyo yan. Bakit? Basta yung reward, ibigay nyo sa akin, ha? Kasi gusto kong bumili ng bago ngayon, yung Ducati Monster SP. Kasi, 1 million yun eh. Kahit kalahati na lang, ibigay nyo sa inyo na yung kalahati. Di ba? 1 million din yun, sayang din yun, sabi ni Pastor. Biglang tumawag. Ako na lang magbigay sa'yo. Huwag naman ganun, Pastor naman. Pastor, huwag naman ganun. Grabe ka naman.
Wag mo na lang ako isuplong, sabi. Wag naman ganun, Pastor. Ay, hindi ko ugali yung ganyan, Pastor, ha? Alam ko, ginaganyan kayo nung dati yung host, yung nagdabog. Di ba, nanghihingi sa inyo? Sabi ninyo, di umano. Di umano, ha? Hindi ko kilala kung sino yung host nila dati na naghimingi. Hindi, meron kasing blind item. Sabi ni Pastor Kibuloy, nung nag-usap kami nung huli, nung wala pa siyang warrant, sabi niya, meron isa dito. Ha? Hinihingan ako ng 10 milyon ba yun? Ayaw kong bigyan. Ayun. Nagwala. Ay, grabe naman yun. 3 million daw ibigay sa'yo. Wala ho, sa totoo lang. Kung alam mo, pag ako binigyan ng 10 milyon, maniwala kay sa akin, hindi na ako magla-live ng 1 buwan. Bahala kayo sa buhay nyo. Manunod na lang ako ng Netflix at saka pa kuya-kuyakoy na lang ako. Joke lang po, joke lang. Sino ba yan? Yan ba yung balimbing? Ewan ko, hindi ko rin kilala kung sino yung tinutukoy ni Pastor. Basta dati daw nilang host yun. Kasi daw, si Jason sa di ba, meron daw milyon-milyon ng sabi, ang kanyang consultation. Tapos, bigla daw itong isa naningil daw ng gano'n. Wala akong alam sa mga ganyan. Ito walang biro ito, ha. Kami nga ho, wala ho kaming kasunduan ng SMNI, ha. Wala ho kaming bayad doon. Baka kala ninyo, wala ho kaming bayad sa SMNI, ha. Kami po para sa bayan at sa mali. Kabisaduhin mo naman yung banatbay, araw-araw nyo. Para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. God first, yon. Wala ho kami, ha. Kasi yan nung usapan nung nagkaroon kami ng meeting noon. Sabi ko, wala tayong pag-uusapang pera dito. Kami nandito para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. Yun. Para sa Diyos at Pilipinas naming mahal. Yung pala yun. Totoo yan. Wala ho talaga kami. Kasi nga, gusto lang namin mas marinig pa ng maraming sakating kababayan. So, pinaghahandaan namin yan. Nag-aaral kami dyan. Talagang nga namang pati makeup ko, talagang pinag-i-investment ko yan. Di ba? Para lang talagang kaya para sa inyo yan. Walang bayad, wala lahat. Okay? Para ho sa taong bayan yan. Kapi lang. Ang compensation lang namin dyan yung pagkain. Na masarap ho. Yan, siyempre. Tsaka yung kape nilang napakasarap.